Welcome back again to another video. Actually guys, kanina nakapag-film na ako. Kaso lang, uulitin ko ulit siya dahil hindi ko nagustuhan yung naging output ng video or na outcome ng video. Dahil meron tayong background na baby na umiiyak. Dalawa lang kasi kami dito ni Francesca kanina and nung film ko siya, natutulog siya. Tapos, nung nag-start na ako, nag-start na din siyang mag-iiyak at mag-uungot. Kasi talagang paputol-putol yung video ko plus nakaka-capture din yung mga iyak niya. Kaya naman nung dumating si Shay, sabi ko pakialagaan na lang muna para makapag-film na or matapos ko na tong video na to. As you can see on the title, mag-unbox tayo ng bagong camera. Although nabuksan ko na siya kanina guys, insert ko na lang siguro yung mga clips from kaninang video. Backstory, last December, inaas na ako ni Amore kung ano ba yung Christmas gift na gusto kong matanggap. Gustong-gusto ko talagang makabili ng bagong camera back then. Dahil gusto kong ma-film yung milestone ni Francesca. Gusto ko nang bumalik ulit sa YouTube. And sobrang na-enjoy ko yung gumagawa ng video. Kaso lang, last December, grabe, sobrang daming nangyari. Actually, buong 2025. Pero highlight na talaga yung December, guys. Nanganak ako ng December, plus yung recovery ko, adjustment namin na meron kaming bagong baby, bagong responsibility, grabe. Kaya naman hindi ko naging priority yung gift ni Amore last December. And ngayon, February, saktong-sakto sa Valentine's dumating yung camera. Sa totoo lang guys, ang gusto ko talagang camera is yung DJI Osmo Pocket. Kasi I feel like very convenient siyang gamitin, most especially in public kasi maliit lang siya, hindi siya masyadong obvious, less hassle and also less awkward din sa mga tao kasi kahit medyo matagal-tagal na akong nagva-vlog, nahihiya pa rin ako kapag sa public ako nagvi-video. Sa career research ko ng mga reviews about DJI Osmo Pocket, lumabas yung camera na to. Na-capture na yung attention ko guys kasi nga mas maliit siya sa DJI Osmo and I feel like mas convenient siyang gamitin dahil nga maliit siya. Hindi siya makikita sa public, hindi obvious sa public. Plus, may baby kasi ako guys. So, at least kung magva-vlog ako, very handy lang siya dahil nga maliit lang siya. The world's smallest camera. Insta360 Go 3S. 128 gigabytes. Na-install ko na rin siya sa cellphone ko. Akala ko kapag binuksan to is okay na siya, diretso na pwede na natin gamitin. Hindi pala siya guys. Kailangan i-install mo din siya sa cellphone, i-set up mo. And ang ganda kasi pagka nag-video ka dito, na-save mo dito sa camera, automatic na magsisave din siya sa cellphone mo, which is very convenient. Hindi mo na kailangan mag-transfer ng files dahil automatic na siyang lalabas sa cellphone mo. Hindi ko sure guys kung mai-insert ko yung clip kanina, pero itry natin. Ipakita ko na lang ulit sa inyo isa-isa. Black yung pinili ko, parang hindi siya kita-kita kasi kapag white, dalawang color kasi siya, isang white and black. So pinili ko yung black para hindi siya lalong kita. Nahirapan pa ako kanina na i-figure out kung paano alisin yung camera. Kailangan lang pindutin dito sa side para makuha yung camera dito. Ito lang yung camera guys. Sobrang liit lang niya. So, hindi siya nakaka-awkward gamitin. Plus, ayun nga, pagka nag-film ako or nag-vlog ako dito sa bahay, hindi ako mahihirapan na meron akong daladalang camera tapos meron akong baby inaalagaan. So, ayan, makakapag-film na ako. Kasama siyang case by screen. Pinifilm ko or yung i-film ko dito sa mismong camera is makikita ko siya dito sa screen. Nagustuhan ko pa dito, hindi na kailangan ng microphone kasi may built-in microphone na siya and okay yung audio niya guys. This one, yung pendant, which is yung favorite ko guys. Kasi, pwede mo na siyang ilagay. Excuse doon sa aking background guys. Nandito ako sa room ni Ate Shay. Yan. So, diba? Mag-film ka nang wala kang kahirap-hirap. Hands-free. Tapos, magnet din siya, guys. So, pwede mo siyang i-mount anywhere. Itong clip. Let's say, meron kang sombrero na suot. Iki-clip mo lang siya. Ayan. So, kung may cap kang suot, ganyan lang siya, guys. Tapos, ayan, mai-move mo din yung camera. Kung gusto mo sa unahan or kung gusto mo is nakababa, namumove din siya. Cool, di ba? Tapos, meron din siyang kasamang ganito, guys. Yan, pag gusto mo siyang i-mount somewhere, ganyan, sa kotse or wherever you want, ayan, pwede mo siyang i-mount, tapos ididikit mo lang ulit dito yung camera.
So, yun. Cool. Tapos, I think pwede rin yata ito sa tripod. Alisin mo lang ito, tapos lagay mo lang yung tripod. Mag-i-insert na lang ako guys ng mga clips na gamit itong camera and ipag-compare natin kung yung quality nitong cellphone ko. By the way, yung cellphone ko is iPhone 13 Pro. Ito sa ating Insta360 Go 3S. Okay guys, so ayan, tinatry ko na siya and medyo napastruggle still ako kasi kailangan pa lang meron kang kailangan mo munang i-download yung Insta360 app sa cellphone mo and then kailangan mo i-activate yung camera bago mo siya gamitin. Hindi siya basta mo lang siya i-on. So ayun, pero so far so good, okay naman. Medyo nagtagal lang ako kasi nga umiiyak ang ating baby doon sa side. So kaya medyo nagtagal ako. So ang ganda niya guys. Medyo naninibago lang ako dahil sobrang liit ng camera. Ayun guys, nakita nyo yung difference niya and super convenient. Ang masasabi ko lang as in super convenient na gamitin ng camera na to. Ang dali-dali niya guys. Kahit saan, anywhere na gusto ko nang mag-vlog, hindi ko na kailangan mag-isip na saan ko ipapatong yung cellphone ko, saan ko ilalagay yung tripod ko, paano kung okay ba yung viewing ng camera ko, okay yung audio niya guys, clear yung sounds niya. So sa mga nag-start, mga gustong mag-start mag-vlog, or gustong mag-splurge ng konting money para sa camera, okay yung camera 360. And siguro, slowly, saka tayo mag-upgrade ng maganda or mas mahal na camera. Para sa starter like me, I feel like nag-start lang ulit ako. Okay na tong Insta360 kasi nga camera shy friendly siya guys and hindi siya nakakahiyang igamitin kapag most especially in public. Pwede rin pala tong gamitin sa water. Waterproof siya. Waterproof to 10 meters. Ayan. Sa mga mahilig mag-travels, pwede rin siya. Very handy. Hindi mo na siya poproblemahin sa luggage mo or sa pagta-travel mo, hindi mo na kailangang problemahin saan mo ilalagay yung camera mo. Sobrang easy lang and very handy. Dadalhin mo lang yung mga accessories niya plus yung camera and also yung charger and okay siya. Kaya sa mga susunod nating vlog, expect nyo na ito yung camera na gagamitin natin and sana okay sa inyo, okay yung quality ng video sa inyo or yung magiging output pagka in-upload na natin siya sa YouTube. Thank you so much for watching and see you on our next vlog. Bye!